Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, gusto kong i-share sa inyo kung ano ba yung mga mobile apps na ginagamit ko kapag nagpa-plan ako mag-travel. So if you're interested, just keep on watching. So ito yung aking mobile screen, so para nakikita nyo din. Ayan. So, meron akong folder sa phone ko na for travel, and meron din akong folder for accommodation naman. And sa travel na folder, meron akong Skyscanner, AirAsia, and Cebu Pacific. Tapos, meron sa accommodation naman, ito, may Booking.com, Airbnb, Agoda, Traveloka, and meron pa akong isang app na ginagamit is yung Klook, pero wala siya dito ngayon kasi nag-uninstall ako dahil nga hindi ko naman siya magagamit sa ngayon dahil COVID. And napupuno na rin yung memory ko ng phone. So, ayun. Lahat na to sa travel app ko, yung Skyscanner, AirAsia, and Cebu Pacific, lahat yan meron akong account. And, ang ginagawa ko kasi kapag gusto kong mag-travel, lagi akong naka-subscribe dun sa website nila. Kasi every time na may seat sale, pinapadalhan ka nila kung ano yung mga seat sale na meron sila. Ayan, meron ako account sa AirAsia, Cebu Pacific. Meron din akong PAL, pero hindi ko siya masyadong ginagamit eh. More on AirAsia or Cebu Pacific lang talaga yung usually na airlines na binubuk ko. So, ang ginagawa ko kapag magta-travel ako, first hand, yun nga, kailangan may account ko dito sa AirAsia and sa Cebu Pacific. So, ito yung sample sa AirAsia. Ayan. Ayan. Madali lang naman siyang gamitin. And nakikita mo yung kung ano yung mga bookings mo. Pwede ka rin mag-check-in through mobile app or yung sa website nila. And direct ka pwede rin mag-book dito ng mga flights mo. Pero, ayan, same din sa Cebu Pacific. So, ito siya. Huwag mag-load Ayan. Ayan. Kung makikita nyo, meron akong upcoming flights for next year, 2021. Ayan. So, ayan, pwede ka mag-book din ng flights. And, ayun. So, yun nga, meron akong ginagamit na isa pa is yung Skyscanner naman. Yung Skyscanner naman, usually, ang kagandahan talaga dito is kino-compare niya yung mga prices ng flights mo into different airlines na mayroon, mapa-local or international. So, ayun. For example, kung mag-search tayo ng flight, halimbawa, departing from Manila, flying to kunwari, Bali. Ayan. Tapos yung dates, sabihin natin August 1 to August 5 kunwari. Tapos dito may label siya. Kung mapansin nyo, iba-iba yung colors na dots sa calendar. So, may orange, may red, and may green. So, kapag green, ibig sabihin, yan yung range na lowest price. And kapag amber, ito siya sa taas, yung mid-range na price. And yung red, yan yung mga expensive. So, dito pa lang, may kita mo na kung ano yung kung yung dates pa na pinili mo is pasok ba sa budget mo or hindi. So, ang mangyayari yan, so kunwari nag-select tayo, syempre piliin natin yung green kasi sabi dito around 3,517 to 15,000 daw yung flight. Ayan. Tapos, select mo lang yung done. And, ayun. Piliin mo din kung anong cabin class, kunwari economy. Tapos, pag nag-search ka, yan. So, pag nag-search ka, i-filter na niya lahat ng flights na mag-match sa dates na yon. Mapa Cebu Pacific, PAL,
AirAsia, and other international airlines din. So, kung wala, ayan o, nakalagay naman we couldn't find any flights. So, try natin sa iba. Better. So, gawin natin local na lang. Kunwari El Nido. So, mas maganda guys kung meron kayong account talaga. Wala din. Gawin na natin 2021 to. Kunwari ito, 29 to 31. Ayan. Ng 2021. Ayan, may katagalan. Wala din. Pero basically, ayan, ito pala. My gosh. Ito, ayan. So, ayan, na-filter na niya kung ano yung mga flights na cheapest para dun sa date na napili mo. So, ayan, yung cheapest niya is around 9,387. Tapos 2 hours lang ang biyahe. And mukhang yun yung fastest din na biyahe. So, ayan, makikita mo, oh, may 9,000, may 10,000, and may 10,000, yeah, may dalawang 10,000. So, iba-iba din yung time slot nila. So, pag chinek natin itong isa, ayan, check natin yung details, yung go to site. Ayan, so nakakuha ka na ng cheapest na seat sale para sa travel mo. Ayan, tapos idadayakay ka lang niya kung saan yung pinaka lowest or cheapest na price para dun sa napili mong dates. Ayan. So, after nun, check out mo na, payment mo na lang kung credit card or PayPal or Mastercard, ganyan. Ayan, so usually ganun lang siya. Ayan, naka-display naman kung anong klaseng airline, sa Air Swift. Hindi ako familiar doon, pero sa Air Swift na airline. Pero, ayun, usually talaga may mga local airlines na hindi natin kilala, pero buwabiyahe pala talaga. So, ayun, magandang gamitin tong Skyscanner. So, yun. After noon, yun nga, every time na mag-book din kayo ng mga plane tickets, make sure nyo na weekdays. Kasi mostly, kapag weekday ka nagbo-book, yun yung pinaka-cheapest. Bihira ka makakuha ng murang plane ticket kapag yung dates mo is weekend or holiday. Sobrang bihira yan. Kaya mas better na mag-book ka either Tuesday or Wednesday yung date mo. And make sure mo lang din na mabilis din yung internet mo. Kasi syempre kapag may seat sale talaga, sobrang unahan yan eh. May queuing nga sa Cebu Pacific, diba? Kapag mayroong seat sale. So, ayan. Tapos din ako, alam niyo ba yung group na Piso Fare page sa Facebook? Ilalagay ko na lang dito yung Facebook page and link sa description box din para malaman nyo. Nakasubscribe din ako sa kanila. So every time na may seat sale, na-notify ako na, may seat sale, 99 pesos base fare, ganyan, kaya piso fare na all in, ganyan. So, ayun. So, ito yung sample niya, no, ng mga na-notify ako. Pero yun nga, minsan nakaka-worry yung notification niya. Kasi pop-up talaga ng pop-up eh. Pupuno yung naiingayan ako. So yan o, may Philippine Airlines, may Cebu Pacific. Ayun, mostly ganun.
nagpa-reminder ko na rin to. Kaya kapag nagpa-plan ako mag-travel, minimake sure ko talaga na yun, nakasubscribe ako sa kanila sa mga email notifications and yung mga push notif sa mobile app ng Cebupac, AirAsia, Skyscanner, or PAL. Kaya laging meron ako niyan. Yun, kailangan mo talaga mag-plan ng maayos kapag mag-travel ka. Yun naman yung about sa sa kapag mag-book ka ng ticket. Para naman kapag mag-book ka ng mga accommodation, ano yung dapat mo i-consider. So, kung mag-book naman kayo ng accommodation nyo para sa travel nyo, i-compare nyo din yung mga prices nila sa mga apps na nabanggit ko, yung Booking.com, Agoda, Traveloka. So, i-check mo kung alin ba doon yung pasok sa budget mo. Kasi minsan, syempre dahil sa third party ka mag-book at hindi direct hotel ang booking na gagawin mo, minsan pricey. Pero minsan naman may mga discount sila. So, i-consider mo din yung mga discounts and yung differences ng price nila. So, for example, sa Booking.com, kung naka-search tayo ng hotel sa Tagaytay, itong short stay, ayan yung dates and 1 room for 2 adults. So, search natin. And kung makikita mo dito is 2,500 per night yung deluxe room nila. Tapos, may taxes pa na 300 and other charges. So, sige, tingnan natin kung magkano yan. So, yan, see your options. Hindi ko napapakita yung gabang details kung ano bang meron sa room na yun. Basta, nasa inyo na yun kung ano yung preferred na rooms niyo. So, ito, select natin kung nga dito na reserve. Ayan. So, reserve ulit. Fix select. Ayan, and then reserve. Ayan nga pala, may mga, pag nagbubook ka ng mga apps, nagbubook ka ng mga hotels or accommodation nyo, mapa-Airbnb man yan or hindi, minsan may mga hotel na nag-a-allow sila na reserve lang, no payment muna, and may times naman na yung iba, kahit deposit kailangan mo, kahit 10% deposit. And alamin mo din kung yung deposit mo ba is refundable ba if in case na hindi matutuloy yung travel mo due to some issues ngayon. So, tingnan naman natin sa hindi naman tayo sa Agoda. Switch tayo ng Agoda. Ayan. I-check nyo din kung yung mode of payment niya is talagang credit card lang ang ina-allow or hindi. Kasi may times na hindi. May times na pwede kang magbayad over the counter lang sa mga banks. Ayan. So, ito, mayroon din dito 2,500 din sa Agoda. Tapos free cancellation siya. Sa Booking.com, may specific date na kung hanggang kailan ka pwede mag-cancel. So, kanina sa Booking.com, July 17, dito wala. Free cancellation anytime. Tapos, ayun o. Teka. Book now. Ayan. Ayan din. So mukhang same lang din sila na 2,800. And credit card payment din or Mastercard nag-allow sila. So, ayun, with taxes and free na siya. Booking fees niya is free. So, hindi. Ito rin pala free cancellation before July 18. So, 1 day difference lang yung cancellation dates na pwede nilang ibigay. Anyways, so, ayun. Magkakatalo lang talaga kung mayroon din silang discount. So, i-consider nyo din yun. Minsan, kapag first time mo, may discount Pero depende yon kung first time mo mag-book ha. Pero may times na hindi. So, basta i-compare nyo lang kasi may times talaga na yung mga mobile apps na ito, yung Booking.com, Agoda,
Travel PH, Travelbook PH. Meron pa isa, Traveloka. Kapag first time mo mag-book, may discount ka ng 50% off ata yun. Tapos, yun, kapag second time and wala nang discount syempre. Pero, ayun din. Kailangan mo lang talaga na maghanap, mabusisi ka na maghanap ng mga affordable na kung ano yung pasok sa budget mo. So, ayun, kung mayroon ka din naman ng mga discount or promos na nakikita online, i-check nyo din kasi may mga kadagdag din yun para mabawasan yung mga babayaran nyo sa travel nyo. Ayun lang naman yung matitip ko sa inyo para dun sa mga gustong mag-travel and mag-plan ahead. Tapos sigalingan nyo din talagang maghanap. Tiyagaan lang talaga sa Cebu Pacific or Air Asia. May iba pa nga na inaabangan pa talaga nila yung 12 midnight para mag-book. Ginawa ko din yun pero tinigil ko din. Kasi nga, mahirap din eh. Pero kasi ang ginagawa ko talaga, nag-book ako usually 6 a.m. or 7 a.m. Mga yan, 6 to 7 a.m. Kasi dyan ako minsan din nakakahanap din ng mura. Mapa 99 base fare, piso fare, 499, 299, basta kung anong seat sale man yan ng Cebu Pac or Air Asia. Ayun, ganun lang ako mag-book. And, syempre yung mga vacation leaves din natin, nakaplan din yan. So, tinatapat ko din talaga na weekdays para, stress-free tayo ng weekdays. And, ayun, tapos, kapag naka-book na ng mga plane tickets, doon pala ako maghahanap kung anong mga travel activities ang gusto kong gawin doon sa place na pupuntahan ko. So, ayun lang muna guys kasi gusto kong hatiin yung mga tips ko sa inyo kung paano nagpa-plan ng travel. So, ngayon, hanggang dito na lang muna tayo. Sa mga susunod na video, i-share ko sa inyo kung paano ko nagpa-plan ng mga activities sa mga travel na ginagawa ko pala. And, ayun, papakita ko din sa inyo yung mga documents na meron ako na pwede nyo ding magamit kapag nagpa-plan. And, tsaka yung mga, yung mga sites na tinitingnan ko kapag mag-travel ako. And kung gaano ko siya talaga pinagbubutihan na maghanap ng affordable na package. Kasi parang siguro lahat na ata ng klase ng pag-travel natry ko na. Natry ko ng mag-solo travel, natry ko na mag-group travel, natry ko na yun, yung mga chill lang na travel. Basta i-share ko yun sa inyo sa mga susunod na video. So, ayun lang guys. And I hope na gustuhan niyo itong video na to. And ang dami kong daldal, diba? Sorry. And, ayun. So, that's it for today. And I hope na gustuhan niyo yung tips na na-share ko sa inyo about booking a flight or an accommodation kapag mag-travel ka. So, ayun lang guys. And I hope na gustuhan mo to. And don't forget to like, comment, and subscribe. And, ayun. See you on my next video. Bye-bye!